Kumusta po? Ako po si Joseph Vergara, isang extraordinary minister of Holy Communion ng Immaculate Heart of Mary Parish. At ito po ang From the Pews. Sa unang linggo ng ating Kwaresma, mababasa natin ang ganito. Kaagad siyang itinaboy ng Espiritu sa ilang. 40 araw siyang naroon sa ilang at sinubok ni Satanas. Ang kasama niya roon ay may ilap na hayop at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos may pabalinggo ni Herodes si Juan, pumunta sa Galilea si Jesus at nangaral ng ebanghelyo ng paghahari ng Diyos. Sinasabi niya, naganap na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at sampalatayanan ninyo ang ebanghelyo. Sadyang nakakalito ang ating ebanghelyo sa linggong ito. Sa isang maikling talata ay meron tayong 2 tagpo. Ang unang tagpo ay si Jesus, ang Panginoon, ay sinubok ni Satanas. Sa ikalawang tagpo ay nagpapangaral na si Jesus sa atin na tayo ay magbalik loob. Napakalawak ng pagkakaiba ni Jesus bilang matatag sa tukso, habang tayo na pinangangaralan ni Jesus ay sadyang napakarupok. Madalas tayo ay nagpapatukso, tayo ay bumabagsak, tayo ay natatalo ng tukso ni Satanas. Ako mismo, aaminin ko, ako ay ilang beses nang nadapa. Subalit ako'y nakabangon pa rin dahil nandiyan ang Panginoon na nakahanda at laging nakaabot ang kanyang kamay upang ako ay hilahin, paakyat at makabangon muli. Dumating ang panahon na sa dalas ng aking pagkakadapa, sa dalas ng aking pagkakamali, ay nagiging madalang na ang aking pagkikipagbalikan loob sa Diyos, sapagkat sa sarili ko ako'y nahihiya. At dito ay may malaking papel si Father Gonzales. Nung malakas pa si Father Gonzales, tinitiyak ko na pag nandiyan siya, lumalapit ako sa sakramento ng pakikipagbalikan loob. Oo nga, at maaring mahigpit si Father Gonzales at formal sa aming mga lay minister. Pero pag siya ay nasa confessionaryo, siya ay nagbabagong anyo dahil siya ay tumatayo sa pangalan ng Panginoon, sa pangalan ng Diyos bilang isang mapagmahal na Ama. Kaya naman, pagkatapos kong magsabi ng aking mga kasalanan at magpahayag ng aking pagsisisi, magugulat na lamang ako sapagkat sasabihan ako ni Father, ano ka ba? Matagal ka na iniintay ng Panginoon. Matagal nang nananabik ang Panginoon na ibigay sa iyo ang biyaya na kailangan mo. Matagal ka na niyang gustong patawarin. Subalit ang nagpapatagal ay ikaw rin. Ikaw na nag-iintay pa ng panahon bago ikaw ay maging handa sa pagbabalik sa Panginoon. At dito ay nakapag-isip ako, tama nga naman si Father. Ang Panginoon ay laging andiyan lang, hindi niya tayo pinag-iintay. Tayo kadalasan ang nagpapatagal. Tayo kadalasan ang siyang pinag-iintay natin, ang Panginoon. Pero sa aking mumuni-muni at pagninilay, aking napagtanto, ang Panginoon ay hindi lang nag-iintay.
Kadalasan, nagpapadala siya ng mga mensahe, nagpapadala siya ng mga paanyaya sa atin sa pamamagitan ng pangangaral ng mga pari sa misa, sa pamamagitan ng mga pagbasa, mga talata sa Biblia. Kuminsan ito'y sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga kapanalig. At kuminsan ito'y naririnig ko sa mga awit sa simbahan. Mayroong isang awit na talagang pag naririnig ko at inaawit, halos ako'y mapaiyak sapagkat dito ay nararamdaman ko ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang sabi sa awit na ito ay ganito: saan man ako humaling, ika'y naroon. Tumalikod man sa iyo, dakilang pag-ibig mo ang sa akin tatawag at magpapaalalang ako'y iyong iniibig at siyang itatapat sa puso. At bilang panalangin, Panginoon, ayoko na po sanang madapang muli. Nais ko pong kumapit sa iyo at kumapit ng napakahigpit. Panginoon, ako po ay sa iyo. Ako po'y sa iyo lamang. Amen.